yung pakikiapid sa laman, sa isang nakakakilala ng katwiran, maano po yun mabigat po yun sa Diyos. Yung alam mo na yung aral, pero kung halimbawa kayo, kagaya nyo, hindi nyo naman alam ang aral, maaari namang yan ay mapatawad ng Diyos sa bautismo. Pero pagka kayo po ay nabautismohan na, yung pakikiapid sa laman, mabigat pong kasalanan yan. Ano po ang inaatangan ng Diyos ng pakikiapid sa laman? Ang tawag ay pakikiapid. Basahin natin ang unang Korinto 7:1 hanggang 2, kapatid na dali. At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae. Datapwat, dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa. Kung nakukuha niyo po ang sentido ng sinasabi ni Pablo, sa Korinto mayroong laging problema ang mga kapatid tungkol sa bagay ang wikang isinulat niyo sa akin. Isinulat nila kay Pablo yung problema. Ang sagot ni Pablo, mabuti sa lalaki, huwag humipo sa babae. Pero ngayon, ang mga lalaki, lahat ng babae hinihipo. Yun pong sinabi sa Tagalog na huwag humipo sa babae. Sa Grego, yung pong salitang humipo, ilagay nga natin sa screen. Huwag humipo sa babae. 6:8. Tumay. Haptumay. To attach oneself to. Yung salita pong wag humipo, hindi naman hipo lang na nahipo lang masama na. Ang kahulugan ng haptumay sa Grego ay magkaroon ng kaugnayan. Ma-attach ka, ma-involve ka, o kaya magkaroon ka ng relasyon. Yan po ang ibig sabihin ng haptumai sa Grego. Ngayon, bakit kaya nagkaroon ng ganong problema sa Korinto? Kung itutuloy natin sa versikulo 2, datapwat dahil sa pakikiapid, ba? Yun pala ay nangyayari, pakikiapid pala yun na nagkakaroon sila ng mga relasyon na sexual. Dapat, dahil sa pakikiapid, ang turo ng Biblia, bawat lalaki magkaroon ng kanyang sariling asawa. Ang babae rin magkaroon ng kanyang sariling asawa. So ang pakikiapid, yung pakiki-attach o pagkakaroon ng relasyon sa hindi mo talaga asawa. Kay dalaga yan, kay byuda yan, kay ano pa yan. Kung hindi mo naman asawa, hindi ka dapat nakikipagrelasyon sexual. Kasi pag hindi mo asawa, nag-a-attach kayo sa sarili nyo, nagkakasundo kayong gumawa ng mga sexual acts. Yan po ang pumapatak na pakikiapid na karnal. Karnal po yan, material sa laman. Yang pakikiapid na yan. At meron pong warning ang Biblia dyan sa bukod sa kanyang asawa, hindi naman niya asawa o kaya bukod sa kanyang asawa, nagkakaroon sila ng relasyon. Diyan yung makikita. Pati yung pagpunta sa mga bahay ng mga tawag dun sa Kapampangan. Ano ba tawag sa Kapampangan dun, Brad Josel? Alam mo ba tawag? May bahay doon sa Kastila. Derechahan yun Casa de Puta. Sa Kastila. Casa de Puta.
bahay ng mga prostitute. Ang tawag doon, maraming tawag, ramera, puta. Oh. Pagka ikaw bumupunta doon sa mga upahan o sa mga massage parlor, sa mga kung ano-anong mga para magkaroon ka ng sexual na pakikipag-ugnay sa hindi mo naman asawa, nahuhulog po yon sa pakikiapid. Tingnan ninyo ang sabi ng Biblia sa 13:4 ng unang Korinto, ng Ebreo. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalo niya ay pawang hahatulan ng Diyos. Kung napansin nyo, yung mapakiapid, yung laging nakikiapid, at yung laging nangangalo niya, pawang hahatulan ng Diyos. Ang nakasulat po diyan sa Grego, pawang parurusahan ng Diyos. May parusa po yan, may penalty yan, yung mapakiapid. Kaya ang sabi ni Pablo, maging marangal ang pag-aasawa. Ano po yung marangal na pag-aasawa? Huwag magkadungis ang higaan. Ang ibig sabihin ng huwag magkadungis ang higaan, hindi dapat magkaroon ng ibang hihiga ka kasama ibang lalaki o kasama ibang babae. Huwag magkadungis ang higaan. Yan po kasing pakikiapid o pangangalo niya, nagaganap yan sa higaan karamihan hindi dapat magkadungis ang higaan o ang pagsasamang sexual ng mag-asawa. Pagka ang isang lalaki walang kaugnayang ibang babae, marangal yung pag-aasawa nun. Ganon din naman yung isang babae, hindi nakikipag-ugnay sa ibang lalaki, marangal pong pag-aasawa yon. Yon ang pag-aasawang kinakasihan ng Diyos at pinagpapala ng Diyos. Pero halimbawa, hihiga ka sa higaan ng iba o maghihiga ka kasama ang iba, delikado po yan mga kapatid. Sabi ng Biblia, ang mapangalo niya at ang mapakiapid, pawang parurusahan ng Diyos. Kapwa parurusahan ng Diyos. Ewan ko kung tinuro sa inyo ito na ididetalyeng isa-isa sa inyo sa iglesyang pinanggalingan nyo. Ang isang uri ng pakikiapid, yung pagkakaroon ng relasyon sexual sa hindi mo sariling asawa. Kung asawa mo, wala kang malalabag na batas Kasi ang Diyos naman mismo talaga ang lumikha ng lalaki at babae para sila ay mag-produce ng mga taong matutuwid. Yung matutuwid na tao. Ang layo ng Diyos mula sa isang mag-asawa, mag-produce ng mga lahing sa Diyos. Yung lahing kumikilala sa Diyos. Kaya hindi naman bawal yung sexual relationship doon sa iyong talagang asawa. Basahin natin ang Malakias 2:15 hanggang 16. At di baga siya'y gumawa ng isa, bagaman siya'y may labis na espiritu, at bakit isa? Kanyang hinanap ang lahing makadiyos, kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban, at huwag nang manglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan. Sapagkat Ang liwanag, sabi ng Diyos, sabi ng Biblia, hindi ba siya gumawa isa? Isa lang ang ginawa niya sa umpisa Isang pair. Isa lang. Bakit ang wika? Isa. Doon sa isa na yon, hahanapin niya ang lahing makadiyos. Lahing makadiyos. Mula sa isa,
magpo-produce ang Diyos ng mga taong makadiyos. Yun ang sinabi kay Adan saka kay Eva Magpalaanakin kayo. Ano ang ini-expect ng Diyos magiging anak nila? Yung mga makadiyos. Sa kasamaan palad, tinukso ng dyablo yung mag-asawa, nadungisan ang kanilang pagiging makadiyos. Kaya nagkaroon sila ng anak na hindi makadiyos, makadyablo, si Cain. Pero salamat, meron naman lumitaw na Abel na isang taong makadiyos. Pero ang talagang layunin ng Diyos, kaya siya gumawa ng isa, kasi pwede naman siyang gumawa ng 1,000,000 agad para sabihin pa niya magpakarami kayo. Mahirap pa yun Aalagaan mo pa, maglilihi ka ng 9 na buwan. Aalagaan mo pa, giintay ka pa. Pwede naman siyang gumawa ng 1,000,000, 1,000,000,000 agad. Napakarami niyang espiritu na ilalagay Kaya ang sabi sa Biblia, di baga siya gumawa ng isa, bagaman siya'y may labis na espiritu. Sa English, abundance in spirit. Maraming espiritu ang Diyos na po pwede niyang ilagay na gumawa siya ng maraming tao, 1,000,000,000 agad. O 1,000,000,000 na walang problema, no? Pero hindi yun ang paraan ng Diyos Kaya siya gumawa ng isa, hahanapin niya doon ang lahing makadiyos. Para mangyari yung makaproduce ng lahing makadiyos, sabi ng Diyos, ingatan ninyo ang inyong kalooban, yung damdamin mo, yung pagmamahal mo. Huwag kang manglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan. Kasi yun talaga ang intention ng Diyos sa iyo na ang mahalin mo yung asawa mo na ng kabataan mo. Ibig sabihin nun, yung unang babae na nagkaroon ka ng relasyon, yung unang babae na mahal mo talaga naman yun. Kaya nga, asawa ng iyong kabataan Bata ka pa, nagustuhan mo yung asawa mo. Pagkaraan ng 20 taon, may gusto ka na namang iba, makikiapid ka ngayon, hindi ka na makakapag-produce ng lahing makadiyos. Kaya kung iisipin nyo, ingatan nyo, sabi ng Diyos, ang inyong kalooban. Actually ito, yung kalooban na yan, hindi yan po ang dapat translation dyan Dapat dyan, ingatan ninyo ang inyong espiritu. Doon sa original na salita na pinagkunan nun sa Hebrew, ang nakalagay doon ay espiritu. Ingatan ninyo ang inyong espiritu. Yun po ay ruach. That is by resemblance, breath. Figuratively, life. Tapos, ang iba pang kahulugan yan ay espiritu. Kaya meron sa alin sa English, isinalin direchos espiritu. Basahin natin sa interlinear. Ilagay mo lang sa interlinear. Yung 2:15. Yun, no? And did he not make one, yet he had residue of the Spirit. No? And wherefore one, that he might seek a godly seed. Therefore, take heed to your spirit. Tanyo. Spirit yun Ingatan ninyo ang inyong espiritu. Kasi marami mang espiritu ang Diyos, yung ibinigay sa'yo, tamang espiritu yon para mag-produce ka ng lahing makadiyos. Kung mapapansin nyo, espiritu yan Hindi yung kalooban, kundi yung espiritu. Ingatan ninyo. Huwag kayong manlilo sa laban sa asawa ng kanyang kabataan. Kita nyo, no? Tutuloy natin sa 16, kapatid na Daniel. Sapagkat aking kinapopootan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. At siya na nagtatakip ng kaniyang damit na may karahasan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pagkat aking kinapopootan
ang paghihiwalay, yung nakalagay diyan paghihiwalay, diborsyo yan. Basahin mo sa Ingles, kapatid na Daniel. For I hate divorce, says the Lord, the God of Israel. Ayan, ayaw ng Diyos ang diborsyo. Na lahat ng iglesia ngayon pumapayag. Kasi gusto ng Diyos kayong mag-asawa, magsama, makakaproduce kayo ng lahing makadiyos. Ba't ngayon ang lahi ng tao puro nakurap? Kasi hindi nga tayo naniniwala, hindi tayo sumusunod sa Diyos Imbis makaproduce tayo ng lahing makadiyos, yung mag-asawa, ang naiproduce drug addict, ang naiproduce mga swail, ang naiproduce mga taong kurap, no? Kasi nga nanggaling sa kasamaan ng hindi pagsunod sa utos. Kung babalikan natin yung 2:16, saka mo ituloy, kapatid na Daniel. Sapagkat aking kinapopuotan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, at siya na nagtatakip ng kaniyang damit na may karahasan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban na huwag kayong magsalita na may paglililo. Ayun, huwag kayong maglililo. Yung paglililo, yung pagtatraidor sa asawa. Ingatan ninyo ang inyong kalooban. At huwag kayong magsalita na may paglililo. O sa ibang salin, huwag kayong maglilo. Yung paglililo sa asawa, mabigat yun Kasi kinapopuotan ko ang diborsyo. I hate divorce. I hate divorce, says the Lord, the God of Israel. Covering one's garment with violence, says the Lord of hosts. So take heed to yourselves and do not be faithless. Yung wala kang pagmamahal o katapatan, hindi ka faithful sa iyong asawa. Do not be faithless, sapagkat ayaw ng Diyos ang diborsyo. Pag nagdiborsyo kasi, makikiapid ka na. Ayaw mo na dun sa asawa ng iyong kabataan, kuha na ka na ibang babae o kaya sasama ka naman sa ibang lalaki. Pakikiapid na po yun. Pangangalon niya pa. 19 ng Mateo. Pakinggan nyo ang sabi ng Panginoong Hesukristo. At sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kaniyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalon niya. At ang mag-asawa sa babaeng yaon na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalon niya. Kaya sabi ng Panginoong Hesukristo, sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawa, liban na kung sa pakikiapid, tapos nag-asawa sa iba, nagkakasala ng pangangalo niya. Intindihin niyo po itong talata. Kahit pala naman mag-asawa ka sa iba, kung ang asawa mo ay gumawa ng mali, nakiapid ang asawa mo, pwede palang hiwalayan yung asawang nakiapid. Pero kung hindi naman nakikiapid yung asawa mo, hindi naman nakikipagrelasyon sa ibang lalaki, hindi mo nga dapat hiwalayan yun Kasi sino mang ihiwalay ang kanyang asawa, liban lang kung sa pakikiapid, at mag-asawa sa iba, nagkakasala ng pangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng inihiwalay o hiniwalayan, nagkakasala ng pangangalo niya. Nagmumultiply ang kasalanan Nagiging 4 ang kalonyero Nagmumultiply. Halimbawa, nag-asawa ang isang lalaki, may asawa isang lalaki. Yung asawa niya, inihiwalay niya. Pero yung asawa niya, hindi naman nangangalo niya o hindi naman nakikiapid.
hindi naman nasumpungang traidor sa kanya o naglilo. Hindi mo dapat ihiwalay yun. Kung ang diferensya nyo lang, wala lang kayong pera, walang hanap buhay, hindi dahilan yan ng paghihiwalay. Kung ang diferensya nyo lang, galit yung biyenan mo sa'yo, o galit yung mga hipag mo't bayaw sa'yo, hindi dahilan yun ng paghihiwalay. Ang pwede lang makapagbigay ng kalayaan sa isang lalaki o sa isang babae, yung pag ang asawa niya nakiapid sa iba. No? Pero, pag inihiwalay mo yung isang babae, hindi naman nakikiapid, tapos nag-asawa ka sa iba, ikaw nagkakasala ka ng pangangalon niya. Tapos yung babaeng hiniwalayan mo na asawa mo, na hindi naman nakikiapid, dumating ang araw, nag-asawa naman sa iba. Nagkakasala rin yun ng pangangalo niya, pati yung mapapangasawa niya. Naging 4 na kayo. Nahawa ka na sa laso ni Satanas. Kaya, ang dapat sa mag-asawa, kung mayroong mga nangyayaring problema, hindi naman nakiapid ang kahit na sino, huwag kayong maghihiwalay, nasusuklaman Diyos doon. Ang aral doon, kung halimbawa, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, ay nagkahiwalay kayo sa isang panahon, ang dapat doon 7:11 ng unang Korinto, kapatid na Daniel. Datapwat kung siya'y humiwalay ay manatiling walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa kaniyang asawa at huwag hiwalayan ng lalaki ang kaniyang asawa. Inyo, kung halimbawa nagkahiwalay, manatili kang walang asawa kung nagkahiwalay kayo. O kaya, pakipagkasundo sa kanyang asawa, sabi ng Biblia. Pakipagkasundo sa kanyang asawa. At huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Pwede ka lang humiwalay kung ang asawa mo nakipangalon o nakiapid sa ibang lalaki. Pwede mo lang hiwalayan yung asawa mo kung asawa mo nakiapid sa ibang babae. Pero kung di naman nakikiapid, meron lang kayong problema, kahit mabigat pa, walang paraan para kayo maghiwalay. Pero kayo mga kababayan, huwag niyong isipin na ito para sa inyong lahat. Ito batas sa iglesia ng Diyos. Kaya kung wala kayo sa iglesia ng Diyos ngayon, nagawa niyo ito, huwag naman kayo malungkot dahil may pag-asa naman kayong mapatawad. Hindi naman kasi itinuturo ito sa inyong relihiyon Pero ito, batas ito pag nasa loob ka na ng iglesia. Pagka sa loob ng iglesia, meron ka ng asawa, wala nang paraan para kayo maghiwalay. Wala na. Liban na lang, makiapid ang isa. Pag nakiapid, ang lalaki, nakiapid yung kanyang asawa, maaari kang mahiwalay. O yung babae, ganun din. Pero kung hindi naman nakikiapid ang sino man, meron lang kayong ibang problema. Sabi ng Biblia, kung siya'y humiwalay, manatiling walang asawa. Dapat walang asawa. O kaya'y makipagkasundo. Kaya ang gusto ng Diyos, huwag masira ang pag-aasawa kung kahit man meron ng parang may lamat na, gusto niya makipagkasundo, tagpian yung lamat. Meron reconciliation. Diba? At yun sabi ng Diyos na yun, totoo yun. Hindi naman mahirap na nakaaway mo yung asawa mo, nagkahiwalay kayo. Hindi naman mahirap na yan magkasundo Kasi dati naman kayong nagmamahalan di ba? Dati naman kayo talaga ang nagmahalan. Kayong nagligawan. Hindi mahirap yung makipagkasundo. Maaari for some time, nahiwalay. Pero sa tagal, pagka sa iglesia po kasi nangyari, ang aming hatol, kung nagkahiwalay yung mag-asawa, huwag ka mag-aasawa. Ang option, makipagkasundo ka sa iyong asawa. Maliban na lang kung nakiapid yung asawa mo, pwede mo talagang hiwalayan. Pero hindi naman nakikiapid, konti lang na problema, pera lang,
Maghintay kayo, magkasundo kayo, gumawa kayo ng paraan ng pagkakasundo. Makita nyo kung susunod kayo sa Diyos, lalo kayong mapapamahal sa isa't isa. Marami na ako nakitang ganito eh. Mag-asawa na nung makinig eh, hindi na nagmamahalan eh. Pero nung maintindihan nila yung aral, dahil doon sa mga sitas ng Biblia, na pwede naman talagang magkasundo para wag lang masira ang pamilya, para ang mga anak wag lang mapunta sa ibang tao na mapabayaan na, para ang isang pamilya manatiling buo, para yung anak mo hindi makikisama sa madrasta o sa madrasto, para apihin ng mapapangasawa mong pangalawa, aapihin yung anak mo, pagmamalupitan yung anak mo, para maiwasan lahat yun. Ang paraan ng Diyos, magkasundo ang mag-asawa, huwag kayong maghihiwalay. Sa iglesia yan, no? Sa labas, di ko kayo sinisisi kung nangyari na sa inyo yan. Pero sa labas ng iglesia, lagi ko pong itinuturo yan para maiwasan ang paghihiwalay. Kasi pagka naghiwalay na kayo, yung anak mo hindi mo na makakasama, maaaring kinuha na ng babae. Hindi mo naman pwedeng pwersahin. May batas na dapat yung bata hanggang sa minor de edad siya, ay dapat yung ina niya ang mag-alaga. Eh kung yung ina niya ngayon ay mangalo niya o kaya ay kumuha na ng ibang asawa, pagmamalupitan yung anak mo, buti na lang kung makakakita ng tatay-tatayang mamahalin sila. Pero karamihan dyan, inaapi. Ang mangyayari, mapapabayaan mo na anak mo. Pakinggan nyo sa unang Timoteo 5:8. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Napakasama pala nun. Yung pabayaan mo yung sarili mong sambahayan. Kasalanan palang mortal sa Diyos yan. Yung sirain mo yung sambahayan mo, masama pa siya kaysa sa di sumasampalataya. Ang sino mang hindi nagkakandili sa kanyang mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan. Ito ba tinuturo sa inyo? Na pag pinabayaan mo yung pamilya mo, kasalanang mortal yan. Mas masama ka pa kasi sa hindi sumasampalataya eh. Doon sa mga kalaban ng Panginoong Jesus, hindi sumasampalataya kay Kristo. Mas masama ka pa ron. Yan naman ay iniaatang kung nasa iglesia ka na. Pero kung nasa labas ka ng iglesia, hindi naman masisising buo yung mga tao, kasi hindi naman tinuruan ng aral ng mga pare, mga pastor eh. Lalo na mga pastor sa CCF, hindi na kailangan mabuting gawa. Hindi gumawa ka na ng kung anong gusto mong gawin, ligtas ka pa rin. Pero kahit may pananampalataya ka pa, mas masama ka pa kaysa sa hindi sumasampalataya pag hindi mo kinakandili ang sarili mong sambahayan. Masama ka pa dun sa mga hindi sumasampalataya pag hindi mo ginawa itong pagkakandili sa sarili mong sambahayan, sa sarili mong asawa, sa sarili mong anak. No? Pag di mo ginawa yan, mas masama ka pa sa hindi sumasampalataya. O mas masama ka pa o sa hindi sumasampalataya. Kita nyo? Kaya alam nyo mga kapatid, kung ituturo lang ng buo ang nasa Biblia, maiiwasan ng krimen eh. Maiiwasan yung asawang papatayin yung asawa, pagkatapos mahuli na nakikiapid sa ibang lalaki o babae. Maiiwasan yan, mababawasan ng mga masasamang tao sa mundo. Makakapag-produce pa kayo ng lahing makadiyos kung tapat kayo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay galit sa diborsyo o sa paghihiwalay. Yan ang halaga kung bakit hindi dapat makiapid sa laman na magkaroon ka ng relasyon sexual sa hindi mo asawa. Sa asawa ng iba o sa dalaga
meron ka namang asawa, nakikiapid ka noon, kapatid. Ang tawag doon, pakikiapid. Yung para bang mga one night affair na hindi mo naman pinakisama, kasi pag pinakisamahan mo na, ang tawag naman doon, pangangalunyana. Pero yung one night affair, tapos bukas iba na naman, bukas sa isang linggo iba na naman, yan ang pakikiapid sa Biblia. Ngayon, pagka yung asawa mo, inihiwalay mo, tapos nakisama ka na sa ibang babae, nagkakasala ka na nun ng pangangalo niya. Mas mataas na kaysa sa pakikiapid. Pangangalo na ang tawag doon ng Biblia, kapatid. Yan. Yan ang sinasabing pakikiapid sa laman. Mabigat na kasalanan yan. Tuklasin natin ngayon yung pakikiapid na laban sa Espiritu Santo. Na ito, magagawa ito pag alam mo na. Pag hindi mo alam ito, may patawad eh. Pero pagka nalaman mo na, wag mo nang gagawin, kapatid, na makikiapid ka. Ng pakikiapid na laban sa Espiritu Santo. Ano ba itong pakikiapid na ito? Pakinggan nyo, ho. Sa isang talata ng Epeso, Kapitulo 5, at ang bersikulo ay 29. Tingnan nga natin kung 29. 5:29. Sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kaniyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Yan, si Kristo, ang iglesia, kinakandili niya, minamahal. Ang lalaki, ang dapat sa lalaki, mahalin din ng asawa. 28, iatras mo ng isa, kapatid na Daniel. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kaniyang sariling asawa. Na gaya, pansinin nyo yun, ang iibigin mo ay sariling asawa. Nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kaniyang sariling asawa. Halimbawa, hindi naman mahirap itong sundin. Kasi mahal mo naman talaga yan, kaya nga yan ang niligawan mo eh. Ba't sinasabi ngayon dito ng Biblia, iibigin ng sariling asawa? Ito yung pag-ibig na augmentation ng pag-ibig mo sa laman. Kasi panlaman, mahal mo talaga asawa mo eh, kaya nga niligawan mo eh, kaya nagkaanak na kayo ng 10 eh. Pero dumarating ang panahon, yung pag-ibig sa laman, lumilipas yan. Mga kapatid, maniwala kayo sa akin, lumilipas yang pag-ibig sa laman. Unang Juan 2, versikulo 15 hanggang 17. Pakinggan nyo. huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Yang mga pita ng laman, yung mga bagay na pansanlibutan, panlupa, lumilipas yan, sabi ng salita ng Diyos. Ang sanlibutan lumilipas. Yung pagmamahal ng tao, lumilipas yan. Saksi kayo, mga kapatid. Saksi kayo. Na marami ng mag-asawa, lumipas na ang pagmamahal. Lumamig na. Buti kayo magkasundo. Ba't tayo nang magkasundo? Wala na raw siyang nararamdaman. Yung mabaing mahal na mahal mo, na sinusuong mo yung baha para maligawan mo,
gumagastos ka ng pera mo para mapagdala mo ng chocolate. Tapos dumating ang araw, wala na akong maramdaman. Sabi, gawa ng demonyo yan, mga kapatid. Bakit? Ang mga bagay sa sanlibutang ito, mga pitan ng laman, lumilipas yan eh. Lumilipas yan. Kaya, pagkakaanib ka sa iglesia, may utos. Ang utos ay iibigin ng lalaki ang kanyang asawa. Yun ang pangdugtong. Kung yung pag-ibig mo na panlaman, nababawasan na, dagdagan mo ng pag-ibig na nanggagaling sa batas ng Diyos. Kaya sabi sa 28, gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa. Ibang pag-ibig ito ha. Iba ito dun sa naramdaman mo sa laman ng araw ng ligawan mo asawa mo. Ito, pag-ibig naman na pandugtong sa pag-ibig mo sa laman. Pag itong pag-ibig na ito, utos na ng Diyos ito. Ibigin mo ang iyong asawa, ang lalaki ng kanyang sariling asawa, na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa, umiibig sa kanyang sarili. Kasi nga, iisang laman kayo eh. Pag minahal mo yung asawa mo, ang iniibig mo, sarili mo na rin. Ano ibig ituro nito? Kung tutuloy natin sa 28, sapagkat walang sino man na napopuot sa kanyang sariling katawan. Pero ba naman taong galit sa katawan niya? Kahit nga pangit na pangit siya, mahal niya pa rin katawan niya eh. Kahit nga pangit eh, feeling pogi pa rin siya eh. O feeling beautiful pa rin ang tao eh. Walang taong galit sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Ito ngayon yung aral sa iglesia. Bakit? Sabi dun sa 29, sa 30, sapagkat tayo sa iglesia totoo ho, mga sangkap ng kanyang katawan. Sangkap tayo ng katawan ni Kristo para mapala tayong asawa ni Kristo, no, sa iglesia. Para tayong asawa ni Kristo. Ang iglesia kumakatawan sa isang babae na asawa ni Kristo. Tayo'y sangkap ng kanyang katawan. Gaya, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa. Ang dalawa magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila. Datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Alam nyo ba yon mga kapatid? Na ang kahulugan nito kung hiwagang dakilang ito ng Biblia? Yung palang sinabi ng Diyos sa Eden, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, makikisama sa kanyang asawa, ang dalawa magiging isang laman. Ang hiwagang ito'y dakila. Dakila pala lamang hiwaga nun. Ang tinutukoy pala doon si Kristo at ang iglesia. Magsasama bilang mag-asawa. Doon sa eternity. No? Kaya pala sa Biblia, mayroong talinghaga ng pagkakasal. Ang ikakasal yung kordero, si Kristo yun. Doon sa kaharian ng Diyos magaganap ang kasal. Ngayon, ang iglesia engaged kay Kristo. Engaged ang iglesia. Bahagi tayo ni Kristo. Parang yung lalaking nag-asawa, magkaisang katawan na sila nung asawa niyang babae. Ang iglesia naman, parang engaged naman kay Kristo. Tayo ang wikay sangkap ng kanyang katawan. Ang hiwagang ito'y dakila. Totoo namang mahiwaga yun eh. Bakit? Si Kristo naman talaga ang lalaking tinutukoy na iniwan ng ama niya at ina niya dahil sa iglesia. Anong ibig sabihin? Hindi ba nasa langit siya kasama nung kanyang ama mula sa eternity? Magkasama sila ng tatay niya. Sinugo siya ng ama, iniwan niya yung ama niya, yung amang nasa langit, yung spiritual na ama. Ang ama, ang Diyos Ama. Iniwan ni Kristo.
Tapos, ipinanganak siya dito sa lupa ng kanyang ina na si Maria. Nung mangangaral na siya at titipunin niya na iglesia, iniwan niya yung ama niya, iniwan niya pa pati si Maria ang kanyang ina. Nakisama ngayon siya sa iglesia. Ang iglesia at saka si Kristo ay naging isang laman. Kaya sabi ni Pablo, ang hiwagang ito'y dakila. Ang sinasalita ko'y ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Yang dakilang hiwaga na yan, paano ngayon ituturo yan ng CCF? Dakilang ang hiwaga yan na ang iglesia kasal kay Kristo o engage kay Kristo. Basahin natin ang 11 ng 2 Korinto, versikulo 2. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Usap ni Pablo ang iglesia. Naninibugo ako sa inyo ng isang panibughong ukol sa Diyos. Kayo'y pinapag-asawa ko sa isa para maiharap ko kayo kay Kristo tulad sa dalagang malinis. Kaya nga iglesia dapat malinis sa pakikisama kay Kristo. Hindi dapat na tayo nagtataksil. Ang asawa ng iglesia sa termino ng pagsasama, makikisama ka kay Kristo ng matapat sa Kanya. Siya ang parang pinaka-asawa ng bawat isa sa iglesia. Yung salitang asawa po, ibig sabihin, naka-attach, nakatali ka kay Kristo. No? Kaya bawal yung magkaroon ka ng attachment sa ibang lalaki. Makikiapid ka o sa ibang babae. Ganon din naman ang iglesia, naka-attach, nag-asawa kay Kristo. Naka-engage kay Kristo.